Ayan, so sabi ko nga kanina, mag-upload ako ng video about dun sa mga verses or inspiration about revenge, 'di ba? Pero mamaya sasabihin ko din siya sa aking live, i-share ko din siya sa inyo. So, sabi niya, sabi dun sa sa nabasa ko nung nag-meditation ako. Sabi niya may tatlo daw na magandang paghihiganti, 'di ba? May tatlong bagay pala ng paghihiganti. So, ayun, isi-share ko sa inyo. Sabi nga, yung tatlong magandang paraan ng paghihiganti ay wag mong isipin kahit sa isip mo na maghiganti ka. Kasi daw, hindi yun ang will ni Lord, di ba, na maghiganti tayo. So, kailangan daw, para malaman natin yung tatlong magandang paghihiganti is huwag kang mag-isip na maghihiganti ka. Kasi, pero dapat may tatlong bagay yan eh. So, ang unang bagay dyan is dapat ikaw ay malakas. So, dapat ikaw ay strong. So, bakit ko nasabing strong ka? Kasi dapat 'di ba, pag yung may mga tao na pinagtatawanan ka, 'di ba? So, may mga kaaway ka na yung parang pinipersecute ka, kailangan malakas ka kasi pag pinipersecute ka nila or binabato ka ng hindi magandang bagay, kailangan malakas ka. Dapat, 'di ba, yung parang pag hindi ka kasi malakas, pag binigyan mo ng pleasure yung kaaway mo or yung naninira sa'yo, magiging masaya siya, matutuwa sila kasi affected ka. Once na affected ka, 'di ba, parang iisipin nung mga kaaway mo, ay apektado siya dun sa mga ginagawa natin sa kanya. So, matutuwa sila, magiging masaya sila. Pero pag strong ka, tsaka malakas ka, malakas yung faith mo kay Lord na hindi to, wala to, langaw lang to, di ba? Yung ipapagpag mo lang, ganun. So, hindi ka apektado kasi you are strong. Huwag mong bibigyan ng pleasure yung mga kaaway mo na makita nila na affected ka dun sa ginagawa nila. So, 'di ba? Yun yung una. Kailangan malakas tayo and be strong, 'di ba? So, sabi nga, may nabasa ako Sabi, yung daw na weak naghahanap ng revenge. Pero daw yung strong na tao nagpapatawad. Pero yung matalinong tao ini-ignore. So, asan ka doon? San ka parte doon sa tatlong yun? Ikaw ba ay mahina? Ikaw ba ay malakas? O ikaw ba ay matalino? 'Di ba? So, piliin lagi. Yun yung mamili ka kung saan ka doon, 'di ba? Kasi pag weak ka, naghahanap ka talaga ng revenge. Pag strong ka naman, nagpapatawad ka. So, pag matalino ka, ayun, kinakalimutan mo or ini-ignore mo yung mga ganong bagay. So, pangalawa po is always to be happy. So, maging happy ka all the time. So, parang lagi kang masaya. Ipakita mo sa kanila na masaya ka. Ipakita mo sa kanila na hindi ka epektado sa mga bagay-bagay na binabato nila sa'yo. So, yung buhay, ituloy mo lang na nakatutok. Sabi ko nga, keep an eye on Jesus. 'Di ba? So, lagi lang mayroon kang ganun. Yung parang kabayo, 'di ba? Mayroon kang nakalagay dito. Kasi pag lumingon ka sa kanan, pwede kang matalisod. Pag lumingon ka sa kaliwa, pwede ka ding matalisod. Samantalang pag yung mata mo, you will keep on eye to Jesus, hindi ka matatalisod or hindi ka magkakamali dun sa mga pag-take ng revenge kasi masaya ka, 'di ba? Asikasuhin mo or mag-focus ka sa pamilya mo. 'Yun, 'di ba? So, 'di ba sa mga nagsi-share sa akin kasi meron sa akin mga nagsi-share o nagpi-PM na may yung mga asawa daw nila merong babae o third party. Alam mo, tayo mga babae, hindi mo kailangan magmukmok, 'di ba? Or hindi mo kailangan umiyak o malungkot ka. Alam mo, bumangon ka dyan, 'di ba? Magpaganda ka at ipakita mo sa asawa mo na hindi ka worth it palitan, 'di ba? So, kasi pamilya kayo, lalo na kung may mga anak kayo. So, you stand out, 'di ba? Para makita niya na gumaganda yung asawa ko. Kasi baka naman napapabayaan na natin yung sarili natin. Kaya tumitingin na sa iba. Pero hindi yun excuse, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, nung nangako kayo sa isa't isa or nagsama kayo na
nung mga girlfriend, boyfriend lang pa lang kayo, sabi nyo sa isa't isa, through thick and thin ha, magsasama tayo. Di ba yung mga kabataan or mga bata-bata pa lang kayo, ganun na yung pangako nyo sa bawat isa. So, wag natin yung kakalimutan kahit na medyo matatanda na tayo o nagkakaedad na. Dapat anuhin natin yung ang mga asawa natin, yung mga asawang lalaki, you always appreciate your wife. May trabaho man yan o wala. Ang hirap po kayang mag-alaga ng mga bata, 'di ba? Buti kayo nagtatrabaho, pag uwi nyo, wala na kayong gagawin, nakahanda na yung pagkain nyo. Dapat you will appreciate your wife, mga husband. Oo. Wag pong pagod ka sa trabaho, ganyan. So ako, may kilala po ako na sobra kong hinahangaan. Actually, hindi ko naman sila nakakasama or pero based doon sa nakikita ko doon sa Facebook nila, pero sa pagkatao din nila. Sorry pero sobrang saludo ako kay doon kay kay Kuya Michael Mabulak at saka kay Sis Mori Mabulak. Sobrang ina-idolize ko yung kanilang pag husband and wife. Talagang nagtutulungan sila, ganon. So, maganda, masaya yung nila, yung family life, 'di ba? So, tawag dito, maganda yung samahan, 'di ba? Nagtutulungan, ganon. Though minsan alam ko, 'di ba, syempre si Kuya Mike Mabulak ay pagod din siya sa kanyang pagbabasketball or kanyang paglalaro. Pero 'di ba talagang tumutulong siya. Ayan, nakikita ko. So, sobrang saludo ako dito sa mag-asawa na to. Ayan, nagkaroon na ako ng sample at hindi ako nakapagpaalam sa kanila. So, ganun kasi ako parang pag naging kaibigan namin or nakikita namin yung kanilang family, nakikita ko, tapos humble, napaka-humble nila. Hindi kailanman yan nagyabang or what, 'di ba? Alam ko maraming nakakakilala sa kanya, kaya hindi ako madalas, pero nakaka-chat ko din sila. Oo, friend din namin. So parang ako, hinahangaan ko yung family nila. So kaya dapat kahit hindi naman ganun yung pamilya natin, 'di ba, na mayaman or kilala, dapat tayong lahat, yung mga asawa diyan, i-appreciate nyo naman yung inyong mga wife, 'di ba? Minsan pasalon nyo naman or pag-ipunan nyo ng paunti-unti, 100 pesos, 200 pesos, para nakakapag-relax naman yung inyong mga wifey. Ayan. So, kaya, 'di ba, sa mga babaeng asawa, sa mga wife, 'di ba? Pag may mga ganun kayong pinagdadaanan, kailangan masurpass nyo yun. Kailangan ipaglaban nyo yung inyong mga asawa. Lalo na kung may mga anak kayo, di ba? Kasi yun yung importante. So, binuo natin to. Ayan, yung mga anak natin, kasama ng mga anak natin. Kung natukso ka man, pag-usapan, ganyan. So, wag mag-take ng revenge. Wag gaganti, especially sa mga babae. Ayan. So, yun yung the best revenge. Be happy. Yun. Ipakita nyo sa asawa nyo na happy kayo, maganda pa din kayo, at magsisisi siya bakit tumingin siya sa ibang babae. At alam ko na babalik din yan sa inyo. Syempre, ipag-pray nyo palagi. Prayer, yun yung sinasabi ko. And lastly, yun, maging mabait tayo and be charitable, 'di ba? Sabi niya. So, maging mabait tayo. Sabi ko lagi kong sinasabi, maging mabait tayo kahit hindi sila mabait sa atin, 'di ba? Doon nga sa verse na may nabasa ako, sabi doon sa i-share ko may kodigo ako dito Sabi sa verse, Proverbs 25, verse 21 to 23. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Ayan. So, 'di ba? Sila yung lugi kasi ikaw naging mabait ka sa kanila even though hindi sila mabait sa iyo. Ayan. So, syempre palagi natin hingin kay Lord na yung puso natin ay linisin niya. 'Di ba? Kasi alam mo, sa pamamagitan nun, pag wala kang revenge o paghihigante o hinanakit diyan sa puso mo, aalisin mo 'yan. Magaan po yung pakiramdam, at syempre yung kaligtasan makakamit natin yun pagdating ng araw, kasi hindi naman tayo magpi-permanent dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa. So, ganun. So,
maging ano tayo, maging mabait kahit hindi mabait sila sa atin. Ayan. So, ask God always to guide your heart. At saka ito pa pala yung isang verse. Sabi ni Leviticus 19:18, Leviticus verse 19 verse 18, you shall not take vengeance or bear a grudge against any of your people, but you shall love your neighbor as yourself, 'di ba? So tinuturo talaga sa atin na wag tayo daw mag-take ng revenge, 'di ba? Kaya nga ang title ng vlog ko is Tatlong Magandang Paghihigante. So, 'yun. And never think na maghigante ka sa kapwa mo. Totoo po 'yan kasi yan lahat naranasan ko yan, yung ganyang mga bagay-bagay na isinorender ko lahat kay Lord. Alam niyo po, noon yung pinagdaanan ko, pinagtatawanan, nililibak, ayan, naranasan namin yan through Facebook page pa yon, pero we never do revenge. Sabi nga dati sa akin, may nag-advise, kasuhan mo dyan kasi ganyan-ganyan. So, sabi ko, I surrender all to God. Sabi ko, lahat ng bagay, lahat ng ginagawa sa atin, in due time, they will reap, 'di ba? So, hindi natin pinagpipray na maganon sila or bumalik sa kanila. Basta ang importante, wag po tayo mag-revenge. Ayan, yun yung tatlong magandang paghihigante. Ayan, so wag tayong maghigante. So, para meron kang full peace of mind, 'di ba? Happy ka. Ayan. So, tinuturo naman niyan sa atin ni Lord na love your enemy. Mahirap 'yun. Sabi nga, 'di ba? Pag binato ka ng yung kaliwa mong mukha, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kanan. So, ganon yung ano natin, no, dapat ganon yung tao. Napakahirap na yung mga sinasabi or yung sinusunod dun sa Bible verse na kailangan nating sundin, but by the grace of God, yung surrendering yung heart natin kay Lord, mangyayari yung lahat ng bagay na yan, kasi wala namang imposible sa Kanya. So, ipag-pray natin yung heart natin kay Lord na maging masunurin tayo sa kanila. We are not perfect, 'di ba? I'm just sharing these verses para kasi yung mga puso natin ay baka punong-puno na ng paghihigante. Baka tinatanong mo, Lord, bakit walang sagot yung mga prayers ko? Lord, bakit ganon? 'Di ba? Bakit sila ganyan? 'Di ba? Ganito naman sila dati. Bakit ganito sila na ngayon? 'Di ba? Kasi hindi sila naghigante. Ni-let go nila yung pain ng heart, 'di ba? So sinurrender nila yon lahat kay Lord. So pag sinurrender mo yung buhay mo sa Diyos, everything fall into place, 'di ba? So nakaayos 'yan kasi sabi nga yung plano niya mas maganda kesa sa plano natin. Minsan, 'di ba? Yun nga yung shinare ko sa inyo na hindi naman lahat ng prayers natin agad-agad ibibigay kasi meron yan, may prayers tayo na dito ka para dito ka, 'di ba? Kaya nga aalisin ko yung plano mo na yun kasi hindi ka doon makakabuti. So, ang Diyos natin, ang Diyos ay napakabuti, 'di ba? Sabi ko nga, God is good all the time. All the time God is good. Kaya po, wag na po kayo mag-take ng revenge. Ipag-pray, 'di ba? Maging malakas, maging masaya tayo at maging mabait tayo. Ayan. So, ganun po yung gawin natin. Unti-unti, kahit hindi bigla. 'Di ba? So, si Lord lang ang nakakaalam kasi ng buhay natin. Oo. So, lagi kong sinasabi, spread love and kindness every day. And syempre, kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay, kung ano man ang posisyon mo sa buhay, maging mapagkumbaba ka sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, 'di ba? So, kung meron tayong maitutulong para sa kapwa natin, tumulong tayo kasi hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa araw-araw. So, yun lang po. See you sa aking next vlog. Maraming pong salamat sa lahat ng aking followers and subscriber. Mahal po kayo palagi ng Wilja Construction
and services. God bless po!